Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Dito tayo sa totoo. May mga bagay na meant to be, mayroon ding meant to end. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga hindi pagkakaunawaan at pagtatalo, laging tanungin ang sarili. Sulit ba ito ang ganitong pagtatalo sa malaking perspektiba na hindi habang buhay ay naririyan sila? Sana Lord, sa Radyo 5, True FM. Alright mga kapatid, Lord De Vera po. Nagpapatuloy po ang ating kwento sa oras po na 11:33. Ito pa rin po ang programang Sana Lord. Sa pagpapatuloy po ng kwento ni Janice. Sa pagkawala ng ina, hinarap ng pamilya ang isang mapait na katotohanan tungkol kay Melba. At sa puntong ito ay mas naunawaan, mas luminaw na ang mga bagay-bagay sa isipan ni Janice. Dahan-dahan niyang naunawaan kung bakit gano'n na lang ang pagkamuhi sa kanya ng kanyang nanay. Dahil kadalasan, ang pinakamalaki nating multo, ang pinakagrabe nating kaaway ay walang iba kundi ang taong nakikita natin sa salamin. At kay Janice, nakakita siya ng refleksyon ng sarili niya. Kung anong ibig kong sabihin mga kapatid, ituloy na po natin sa oras sa 11:34 ang ating kwento. Ma, kasalanan ko na naman ba? May iniinom na gamot ang mama ninyo. Nangako siyang iinumin niya lagi yun. Nangako siya sa akin eh. Pa, anong ibig mong sabihin? Na-diagnose siya sa ibang bansa na may mental disorder siya. Kaya lagi siya nagagalit. Mapaghinala. Kaya ayoko niyang nakikita kahit na magkamukha kayo. Ang sabi ng doktor na tumingin sa kanya, nagbibigay ng delusyon ng kondisyon niya. May mga boses siyang naririnig. Sinusulsulan siya ng mga masasamang bagay. Noon pa lang, nung una pa lang sana, pagkapanganak niya sa'yo, naingatan ko na sana eh. Naingatan ko na sana siya. Yung akala ng lahat na postpartum depression niya noon. Ngayon ko naiisip na baka yun ang mga unang sinyalis ng sakit niya sa pag-iisip. Kung nakinig lang sana sa akin ang nanay niyo. May sakit sa pag-iisip si Mama. Nung umuwi siya rito, may reseta na siya ng iinuming gamot. Nangako siya sa akin, regular siyang iinom. Patigas ang ulo ng mama niyo eh. Ayaw niyang malaman niyo ang kondisyon niya. Natatakot na mawala ang respeto niyo sa kanya. Na pipilitin niyo siyang sa mental institution tumira. Hindi mangyayari yun pa kung nagsabi si Mama. Masasamahan ko sana siya. Hindi na ako magbubulakbol. Hindi na ako magbibisyo. Lagi ko siyang sasamahan kahit saan niya kailangan pumunta. Bakit yun ang inisip niya? Hindi. Ako ang may kasalanan. Kasalanan ko. Alam ko na ang kondisyon niya eh. Kaya dapat hindi ako pumayag sa sinasabi niya. Sa tuwing kinukumusta ko siya at sinasabi niyang ayos lang siya, na umiinom siya ng gamot, hindi ako dapat nakampante. Ibiniling ko dapat siya sa inyo. Kahit tumutol pa siya. Kasalanan ko ito eh. Hindi po. Ako po may kasalanan.
Ako ang pinaproblema niya rito sa bahay, pa. Kung may gumugulo, lalo na sa isip niya, mula noon, ako yun. Kaya nga siya galit, diba? Tuwing nakikita niya ako. Kaya siya nawawala sa sarili niya kapag nakikita niya ako. Kasalanan ko, pa. Dapat noon pa ako umalis sa bahay, eh. Dapat tumira na lang po ako malapit sa opisina. O dapat napansin kong hindi normal yung nangyayari sa kanya. Kaso lang kasi, masyadong masama yung loob ko. Masyado akong nasasaktan sa pagtutulak niya sa akin. Sa pagtutulak niya sa akin palayo pa. Mas nag-focus ako sa awa ko, sa sarili ko, kaysa sa kung ano mang nangyayari kay Mama. Kasalanan ko, pa. Hindi ganun yun, ate. Ako ang lagi niyang nakakasama. Dapat mas napansin ko ang kondisyon niya. Ako ang problema. Alam mo, tama si Mama, eh. Kasalanan kong ipinanganak ako. Mama! Itong album na to, bakit nakita ko pa yung album na to? Bakit nakita pa to ni Mama? Ma? Anong iniisip mo? Bakit ginawa mo yun? Mama? Mama, bakit? Mama! Ate, hindi ko alam kung dapat kong ibigay ito sa'yo. Pero nakita ko to sa gamit ni Mama sa kwarto. Sulat para sa'yo, ate. Para sa akin ba yan? Sigurado ka? Oo, ate. Janice, gusto kong tumahimik ang mga boses. Janice, ilang beses na akong pumasok sa kwarto mo. Inuutusan ako ng mga boses sa takpan ng una ng mukha mo dahil hindi raw kita tunay na anak. Namatay ka raw nung bata ka pa. Nung inuntog ko ang ulo mo sa dingding dahil narindi ako sa pag-iyak ko. Pero kanina, nang makita ko ang picture natin sa album, naalala ko ng malinaw. Naalala ko kung paano ako natakot nung bata ka pa na muntik kang mamatay. Anak kita. Kapag malinaw ang isipan ko, alam ko naman yun. Magkamukhang magkamukha tayo. Pero tinatakot din ako ng isipan ko. Paano kung demonyo ka at nagaan yung gaya ko para palitan ako isang araw? Paano kung kaya ka lumalaki na kamukhang kamukha ako ay para patayin ako sa isang araw at palitan ako? Inuutusan ako ng mga boses na patayin ka para matahimik ako. At minsan, gusto kong gawin yon. Pero hindi ko rin kaya. Sa ilang beses na pumasok ako sa kwarto mo para subukan, naaalala kita nung bata ka pa. Maputla ka at malamig. Umiiyak ka. Tinatawag mo akong mama. Dahil ako ang mama mo. Kaya habang kahit paano ay may naaalala pa ako. Habang hindi pa ako tuluyang naniniwala sa mga boses na nagsasabing dapat kang patayin.
habang naaalala ko pang anak kita at mahal kita, kailangan kong mawala kasama ng mga boses. Habang hindi pa nananalo ang mga boses sa isipan ko, kailangan kong mawala. Dahil ayokong saktan ka. Dahil ayokong mawala ka. Dahil alam kong anak kita. Anak kita at si Anton. Anak kita at mahal na mahal ka ni Mama. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkakataong naniwala ako sa mga boses. Patawarin mo ko sa gagawin ko, anak. Ma! Ma! Kung nagsabi ka lang agad, kung alam ko lang, Ma. Mama! 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 Sa huling pagkakataon, at dahil dito naging layunin ng magkapatid na Janice at Anton na mas unawain pa ang mga kaso o mga kwento na gaya ng sa kanilang ina. Mas naging bukas pa sila na pag-aralan at matutuhang pakisamahan ang mga taong may karamdaman na tulad ng kanilang ina. Si Anton, kalaunan, ay naging ugali na mag-volunteer sa mga mental health centers at ang mga organisasyon na nagtuturo at nagpaalaga sa mental health. Si Janice naman ay nag-abroad kasama ang ama at regular ding nagdo-donate sa mga proyektong nagbibigay ng awareness sa mental health. Mga kapatid, maraming tao po na hinuhusgahan natin sa panlabas na pag-uugali at kaanyuan. Pero kung ano ang totoo na nasa loob nila ay hindi natin malalaman. Hindi natin malalaman ang katotohanan na lahat tayo ay may kanya-kanyang personal na digmaan na rumaragasa sa mga looban natin. At may ilan sa atin na sumusuko at hindi nakakayanan. Iba-iba po tayo. At dahil hindi natin agad nalalaman ang mga ito, hindi natin mababatid. Ang kailangan lang po natin gawin ay maging mas mapagpasensya sa kapwa at sa isa't isa laging magparamdam ng kahit konting kabutihan. A little kindness goes a long, long way, ika nga. At pag-unawa. Gaya ng ginawa ni Janice sa sariling ina. Sa anak niyang si Janice, itong si Melba ay nakita ang sarili. At tuwing makikita niya ito, ay pinararamdam sa kanya ang kanyang nagawa o maging ang kanyang sariling kakulangan. Sa mga kapatid po natin, kailangan lang po nating makinig, at makinig. At yan po mga kapatid ang ating kwento sa araw na ito na pinamagatang Kasalanan Ko Na Naman Ba? Isang dulang pangradyong sinulat po ni Jen Recato Danio sa direksyon po ni Eric Galvez at Jojo Galvez. Palakpakan po natin ang mga artista po natin. Bilang si Fidel, si Romel Fajardo. Bilang si Anton, si Blair Arellano. Bilang si Melba, si Miss Marjorie Namrable. At sa kaunaan ng pagkakataon, si Miss Chi Miranda bilang si Janice. Maraming salamat po sa mga voice actors po natin, sa mga direktor at sa manunulat. Dito tayo sa totoo.